Yun, pinagpalang umaga po sa ating lahat, ah, COH family, sa mga nakikinig ngayong umaga. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat isang pribilehiyo na makapagbahagi muli ng kanyang salita. Kaya ngayong umaga, kunin nyo na po yung inyong Biblia, sabayan nyo akong basahin at yung mga talata na nangusap sa inyo, inyo pong isulat, uh, para mabalikan nyo po sa mga susunod na araw o sa muli nyong pagbasa ng kanyang salita na naisulat ninyo. Kaya ngayong umaga, pinamagatan natin na ang pananampalataya sa totoong Kristo. Yun po yung pamagat ng kwento natin, ang pananampalataya sa totoong Kristo. Kaya meron isang tanong na itatanong ko rin sa inyo na mag-isip po kayo ng mga bagay na dumating sa inyong buhay nang hindi mo inaasahan. Meron na po ba na mga bagay na dumating sa inyong buhay na hindi mo inaasahan? Siguro sa ilan meron. Kahit maging sa akin, ganun din, meron mga bagay na hindi inaasahan na makikita natin na pinoprovide ng Panginoon kung ano yung ating pangangailangan. Nawa mas makita natin sa umagang ito, sa babasahin natin na kwento mula sa Biblia na magiging mapapanghawakan natin na sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa totoong Kristo, meron siyang gagawin sa buhay natin na at makikita natin at magiging patotoo tayo sa iba. May kwento natin na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, merong gumagawa sa ating buhay. Walang iba kundi ang Panginoon sapagkat ang Diyos ay buhay. Kaya ngayong umagang ito, buksan niyo po mula sa aklat ng Juan, Kabanata 4, talata 5 hanggang 41. Ito yung kwento ng isang babaeng tumanggap ng malaking pagpapala nang hindi niya inaasahan. Ganun din tayo. Nawa makita natin sa kwento na to. Kaya sige po, buksan niyo po mula sa aklat ng Juan, Kabanata 4, talata 5 hanggang 41. Mahaba-haba po to. Sige po, sabayan niyo po ako. 5. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sychar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kaniya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob.
Dito siya umiinom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit pa ba sa kanya? Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibinibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw. Ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka na at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang ang dapat sambahin ang Diyos. 21, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. 23, subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. 25, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Misayas, ang tinawag na Kristo, pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. 26, akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. 27, dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa naman sa kanila'y walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan ninyo? Wala ring nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? 30, kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabay, kumain na kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman. 33, kaya't nagtanong-tanungan ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. 35, hindi ba sinabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang mga trigo at handa ng anihin. 36, ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang na magagalak ang
nagtatanim at ang umaani. 37, ito ang nagkakatotoo, ang kasabihang iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. 38, isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim, iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. 39, maraming Samaritano sa bayang iyon ang nagtiwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa, kaya't 40, kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon, at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. 41, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. 42, pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya, alam naming siya na nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Amen. Sige po, manalangin po tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin na gabayan kami ng iyong banal na Espiritu, turuan kami na maunawaan ang iyong salita, makilala ka namin at maisapamuhay namin, Panginoon, ang talata na mangungusap po sa amin, pagbubulayan namin ngayon. Dalangin na ikaw ang maitaas, ikaw yung mapapurihan, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin na maging pagpapala, Panginoon, kami sa iba, lalo tigit sa aming sambayan, at magliwanag ka sa buhay namin bilang isang tagasunod, bilang isang tagapagbahagi ng iyong salita. At dalangin na ang bawat isa sa amin maikwento at makatagpo, Panginoon, ng mga bagong person of peace. Panginoon, maraming salamat. Itong aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya, pamagat po nating kwento ngayon, ang pananampalataya sa totoong Kristo. Sige po, ulitin po natin. Ang pananampalataya sa totoong Kristo. Kaya, bakit hindi makapaniwala ang babaeng Samaritana na kinakausap siya ng Panginoong Jesus? Bakit hindi makapaniwala ang babaeng Samaritana na kinakausap siya ng Panginoong Jesus? Ito po yung sabi dun sa verse 9, sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako, bakit ka humingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Bukod sa hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano, hindi din ginagamit ng mga Hudyo ang kasangkapan ng mga Samaritano. Amen, no? Talagang merong division ng bawat Hudyo at Samaritano. Ultimo kanilang mga gamit. Kaya sabi sa verse 11, nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ulitin ko po, nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Hindi magagamit ni Jesus ang pansalok ng babae. Kaya anong uri ng tubig ang hinihingi ng Panginoong Jesus doon sa Samaritana? Lang iba kundi ang tubig ay para sa pisikal na katawan. Kaya ano naman ang tubig na inaalok
ni Jesus, ng Panginoong Jesus doon sa Samaritana. Yung una, yung uri ng tubig na hinihingi ni Jesus sa Samaritana ay yung tubig para sa pisikal na katawan. Pero, kita natin dito, yung tubig na inaalok ng Panginoong Jesus sa Samaritana, makikita natin yun sa talata ng 13, sabi dito, subalit, sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. 14, ngunit ang sinumang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Yun yung nais nating makita na iniaalok ng Panginoong Hesukristo doon sa Samaritana at maging sa panahon natin ngayon. Ito yung tubig na nagbibigay, bumubukal na parang batis sa loob natin at patuloy na bubukal at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya ano yung tugon ng Samaritana sa alok na tubig ng Panginoong Hesukristo? Ano kaya yung tugon ng Samaritana doon sa iniaalok ng Panginoong Hesukristo na tubig? Sabi doon, pisikal na tubig pa din ba ang nasa isip ng babae? Yun po kaya yung nasa isip ng babae na pisikal na tubig pa rin ba? Kaya papaano ipinaliwanag ng Panginoong Hesus sa Samaritana na higit pa sa pisikal ang kailangan niya? Kaya saan nagmula ang Panginoong Hesus? Sabi po dun sa verse 16, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Hesus. Sabi sa verse 17, wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Hesus, tama ang sinabi mo, wala kang asawa sapagkat 5 ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. Kaya ipinahayag ng Panginoong Hesus na nangangailangan siya ng espiritu na may bagay siyang kailangang aminin at pagsisihan. Wala tayong maitatago sa Diyos. Tayo ay hayag sa Kanya. Yun yung makita natin na wala tayong maitatago. Di man natin sabihin, pero nakikita niya yung iniisip natin, yung laman ng puso natin. Kaya wala tayong maitatago, wala tayong maililihim sa Diyos. Lahat ay lingid sa Kanya. Kaya sumampalataya ba ang Samaritana sa Panginoong Hesus? Base po dun sa kwento natin, sumampalataya po kaya yung Samaritana sa Panginoong Hesus? Basahin po natin sa talata 25, sabi dito, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. 26, akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Sabi ni Jesus, 28, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya kaya ang Kristo? Sa 41 po, sabi doon, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. 42, pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya
Hindi lamang ang Samaritana ang sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kasama niyang sumampalataya sa Panginoong Hesus maging ang mga taga-roon na nakakita ng kanyang pagbabago at nakarinig ng kanyang patotoo tungkol kay Jesus. Kaya tayo bilang sumampalataya sa Panginoong Kristo, yung mga patotoo natin, yung kung papaano binago ng Panginoon yung buhay natin simula nang sumampalataya tayo sa Kanya. Ganon din yung maipapakita natin doon sa mga ikukwento natin sa kanila, makukwentuhan o makikita sa buhay natin yung pagbabago na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kagaya, ganun din sa Samaritana at doon sa mga tao na nakarinig, marami ang sumampalataya doon sa mga taga-ron. Maging tayo sa panahon natin, sa tuwing magbabahagi tayo, makikita sa buhay natin yung patotoo na binago tayo. Kaya mahalaga na may isa pamuhay natin, may isa buhay, may lapat sa pamumuhay natin sa bawat ginagawa natin. Makita sa buhay natin yung pagbabago nung simula nang tinanggap natin ng Panginoong Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya ang buhay na walang hanggan na alok ng Panginoong Hesus ay hindi lang para sa mga Hudyo. Ito rin ay para sa mga Samaritano at para sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. Malinaw po, hindi lang sa Samaritana, hindi lang sa mga Hudyo, ganun din sa ating na mga sumampalataya doon sa ginawa ng Panginoong Kristo sa krus na sapat kumpletong kabayaran ng ating mga kasalanan. Merong buhay na walang hanggan kapag tinanggap natin ang Panginoong Kristo sa buhay natin. Kaya sabi nga po doon sa huling talata na buksan nyo po, alam ko po memorize niyo na rin po to. Ayon sa John 3:16, sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Nawa, sa umaga pong ito, naging pagpapala sa bawat isa sa atin kanyang salita na lahat tayo na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas. Meron tayong buhay na walang hanggan sapagkat yun yung nais ng Diyos sa bawat sangkatauhan. Kaya nararapat lang na may kwento natin yung kagandahang loob ng Diyos na kay Jesus lamang mayroong katiyakan ng kaligtasan pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Mayroon tayong buhay na walang hanggan at katiyakan ng kaligtasan. Kaya hanggang doon na lang po. Nawa, na-bless po tayo ngayong umaga. Kaya manalangin tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat po. Ang iyong salita, ang iyong iniaalok na tubig na nagbibigay buhay. Salamat sapagkat di lang ito para sa mga Samaritana, di lang ito para sa mga Hudyo, maging sa panahon namin, sa mga tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sumampalataya doon sa ginawa mo. Panginoon, maraming salamat. At dalangin sa umagang ito, maging pagpapala ang bawat isa sa amin sa bawat nakakasalamuha namin. Sa iyo'y walang imposible. Kaya mong baguhin ang lahat na pangit sa buhay namin. Kaya mong ibalik sa normal. Panginoon, ang iyong plano, pinakamainam, Panginoon, para sa amin. Patuloy na kami ay gabayan, patuloy na kami ay palalimin sa pagkakakilala sa inyo. Salamat sa binigay mo sa amin na tagapamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon.
Panginoon, maraming salamat sa iyong mataas na papuri at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.